Magandang araw sa inyong lahat. Pero bago ako magsimula sa aking tatalakayin, alam nyo ba na ang Mekong River ay minsan na ding naging sentro ng isang sinaunang kabiasnan? Ngunit, sa kabila ng magandang kasaysayan nito, sa kasalukuyan ay humaharap ito sa isang malalang problema, ang polusyon at pagkalat ng invasive species. Ang Mekong River ay isa sa malaki at pinakamahalagang ilog sa buong Southeast Asia. Ito ay matatagpuan sa bansang Vietnam. Hindi lamang naging duyan ng kabias ng punan noong 3 siglo, ngunit isa din ito sa pangkabuhayan. Ang kabias ng punan ay kauna-unahang rehiyon na naging maunlad dahil sa agrikultura at paikipagkalakalan na suportado ng ilog. Ngunit, tulad ng sinabi ko kanina, ang parehong ilog na nagbigay buhay ay ngayon nakakaranas ng matinding suliranin. Ang Mekong River ay kasalukuyan nakakaranas ng pollution at invasive species. Dahil sa agricultural runoff tulad ng pesticides at fertilizer, dahil dito naging madumi ang tubig at nasisira ang biodiversity. Dagdag pa sa impormasyon na ito ang pagkalat ng invasive species gaya ng Mimosa pigra ay sumisira sa mga wetland habitats, ginagawa ng tirahan at pagkain ang mga native na hayop at halaman. Maraming dahilan kung bakit kumalala ang suliranin ng Mekong River. Isa sa pinakamalaking sanhi ay hindi tamang paggamit ng tao sa likas na yaman dahil sa lumalaking populasyon at pangangailangan sa pagkain. Ginagamit ng sobra ang mga kemikal sa agrikultura na kalaunan ay napupunta sa ilog. Dagdag pa rito ang irresponsableng pagtatapon ng basura mula sa mga pabrika at kabahayan. Hindi rin may kakaila ang paglaganap ng illegal at panirang pangingisda na sumisira sa natural na siklo ng mga isda. Higit pa rito, ang kawalan ng sapat na regulasyon at pangangalaga ay nagbigay daan upang makapinsala ang invasive species na ngayon ay nagiging dominante at nakakaapekto sa buong sistema ng ilog. Ang mga problemang ito ay may mga malalaking epekto. Unahin natin ang kalikasan. Unti-unti nang nawawala ang mga likas na uri ng isda at halaman. Di tulad ng dati ay sagana sa Mekong. At isa rin sa pinakamalaking epekto ay naapektuhan ang mga mangingisda at pagsasaka na umaasa sa Mekong River para sa kanilang kabuhayan. Kapag ang problemang ito ay mas lalong lumala, hindi lang ang kabuhayan ng mga komunidad ay mawawala, kundi ang kalikasan na rin na nakapalibot sa ilog. Upang malutas ang problemang ito, kinakailangan ng magkatuwang na aksyon mula sa pamahalaan, mga mamamayan at mga bansang kabilang sa Mekong River. Dapat paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal na pangingisda at irresponsableng pagtatapon ng basura. Kailangan maturuan ng pagsasaka ng mas ligtas at makakalikasang paraan ng pagsasaka upang mabawasan paggamit ng mga kemikal na nakakasira sa tubig. Mahalaga rin ang mga programa ng komunidad gaya ng clean-up drives at pagkontrol sa paggamit ng invasive species. Sa mas malawak na antas, dapat may pagtulungan ng Vietnam sa mga karatig bansa upang tiyakin ang proteksyon ng Mekong River, lalo na ito ay dumadaloy sa iba't ibang bansa bago makarating sa Vietnam. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, posibleng ibalik ang kalinisan at kasaganahan ng ilog. Kaya naman, kailangan ang lahat ay kikilos. Dapat maging responsable ang bawat isa sa paggamit ng pesticides at fertilizers upang hindi na mapunta sa tubig ng Mekong River. Pangalawa, kailangan na dapat kontrolin ang pagkalat ng invasive species at protektahan ang mga wetland habitats. At higit sa lahat, magtulungan bilang mamamayan, makialam at magsulong sa
pangangalaga sa kalikasan. Sa lahat ng tinalakay, bukol sa Mekong River, ay masasabi natin na hindi lamang isang ilog, ito ay simbolo ng kabuhayan, kasaysayan at kinabukasan ng Vietnam. Kung sama-samang kilos, malaki ang tsansa na maibabalik natin ang dating sigla ng Mekong at may pamamana ito sa susunod na henerasyon. Muli, kami ang Pangkat 5. Maraming salamat sa pakikinig.